Welcome mga kanegosyo dito sa Superload, your SIM Load All network, powered by Load Central. Ang aking motibo sa video na ito ay makapagpakilala ng isang negosyo na kung saan ito ay magiging patok sa mobile commerce o pagkakitaan sa paggamit ng mga cellphone. Sabay nito ay sa paggamit na rin ng internet na talamak na sa henerasyon ngayon. At syempre, makapagpakita sa inyo ng isang negosyo na ating pwedeng gawin habang tayo ay nasa bahay o nagtatrabaho. Mapa-part-time na negosyo, ika nga. Ano ba ang apat na prinsipyo sa pagtayo ng isang negosyo? Una, syempre, dapat ang ating negosyo ay malaki ang ating target market o malaki ang bilang ng ating potential customers. Ikalawa, dapat ang ating produkto ay kakaiba, kailangan ng tao at syempre consumable para ito ay patuloy na binibili ng ating mamimili. Ang ikatlo, dapat ang ating produkto ay nasa uso. At ang ikaapat, syempre, di hamak na maganda ang negosyo na may konsepto ng leverage na kung saan lahat ng ating kanegosyo ay may extra opportunities para kumita. Pasado ba dito si Superload? Malalaman natin yan. Bilang panimula, ating alamin ang basic needs ng mga tao ngayon. Ano nga ba ang basic needs ng mga tao ngayon? Una, syempre, pagkain. Ikalawa, ang tirahan. Ikatlo, syempre, ang damit. Ngunit sa henerasyon ngayon, isa na rin sa pangunahing pangangailangan ng madla ay ang cellphone load. Ika nga sabi nila, mabuti nang walang pangkain, basta ako ay may pang-text lang sa aking minamahal. Di hamak na malaki ang ating target market dahil halos lahat ng tao sa Pilipinas ngayon ay may cellphone. Mapabata, matanda, luma man o bago ang kanyang cellphone, basta ito ay nakakapag-text at nakakapagtawag, lahat sila ay nangangailangan ng load. Ano ang mapapansin ninyo sa larawan na ito? Ang babae ay nakasimangot dahil kung ating papansinin, ang ating cellphone na ating ginagamit sa pagtawag, sa paggamit ng internet, o sa pag-text ay isang malaking gastos. Ito ay ating ginagawa dahil syempre, libangan natin ito. Pero hindi natin napapansin dahil sa patuloy nating paggastos, patuloy na nababawasan ng ating pera sa bulsa. At sa kabilang dako, patuloy na yumayaman ang iba pang telco companies kagaya ng Globe, Sun at Smart. Ganito ang ating balak gawin. Imbis na ang pag-text, ang pagtawag o ang pag-Facebook ay isang malaking gastos, gagamitin natin ito upang tayo ay kumita ng pera. Ngunit sa buhay ngayon, ano nga ba ang mas magandang negosyo na dapat aking itayo? Ang traditional business o ang e-loading business nga? Ating alamin ang pagkakaiba nito. Ating alamin kung ano mas maganda, ang traditional business ba o ang e-loading business? Ang traditional business ay kinakailangan ng physical inventory, samantalang ang e-loading ay hindi. Kailangan pa ng puspusang pagpapaliwanag sa traditional business, ngunit sa e-loading ay hindi na dahil sa lahat ng tao ay gumagamit ng load. Kapag sa traditional, minsan ito ay hassle dahil sa mga depektibong mga produkto na kailangan pang ipapalit sa supplier, samantalang pag sa e-loading, walang hassle pagdating sa returns. Mabagal magpa-restock sa traditional na negosyo, ngunit ito'y napakadali lamang pagdating sa e-loading. At syempre, mahal ang ating babayaran pag tayo ay nagtayo ng traditional na negosyo. Subalit, ito'y di kamahalan kapag tayo ay nagsimula ng negosyo sa Superload. Ngayong alaman natin na mas maganda ang e-loading kaysa sa traditional business, ating alamin ngayon kung ano mas maganda. Ang traditional e-loading nga ba o ang Superload e-loading business? Ang tanong, paano nga ba tumatakbo ang isang traditional e-loading business? Bawat isang komunidad, ito ay binubuo ng dealer na kung saan siya ay magtatalaga ng mga retailers na magbebenta ng load. Ang sista nito, ang dealer ay may karagdagang kota o sales per month, kundi mawawala ang kanyang account. Ang ating kailangan para maging isang dealer, 100,000 pesos. Kapag ikaw naman ay isang traditional retailer, kailangan mo pa ng 3 cellphone,
3 SIM, at 3 load wallet. Suma total, ang ating investments ay 8,250 pesos. Samantalang kapag ikaw ay naging retailer ng Superload, mismong cellphone mo ngayon ay ating gagamitin na kung saan ang ating sariling SIM card ay ating gagamitin para makapagpabenta ng load sa lahat ng networks. Liban doon ay pwede ka na rin mag-load via online. Magkakaroon ka na ng personal inventory system sa iyong cellphone at sa sariling website account na ating gagamitin para makapagpa-load o makakuha ng discount ng up to 25% off. Lahat ng ito sa halagang 200 pesos lamang. Ngunit, nais mo bang kumita ng mas malaki? Bakit hindi mo subukan maging Superload Technobiz Sub-Dealer? Kapag ikaw ay nag-avail ng Sub-Dealer package, ang kasama nito ay ang Superload poster, DVD presentation, dealer retailer guide, forms at flyers, personal website account, 50,000 pesos personal accident insurance, at syempre, ang pagkakataon na tayo ay makapag-register ng unlimited retailer accounts. Lahat ng ito sa halagang 3,988. Malaki ba? Paano kung sabihin ko sa iyo na pwede kang kumita ng 3 million sa halagang yan? Paano? Ating alamin ang 6 ways to earn ng Superload. First way, retail profit. Gamit ang ating mga retailer accounts, maaari na tayo makapagbenta ng load na may up to 25% discount. Mapa ito man ay Globe, Sun, Smart, online games, prepaid cards, internet cards. Isama mo pa ang mga cards na hindi mo alam. Tiyak lahat yan, meron tayo. Galing, di ba? At ito ay ating naibebenta gamit ang isang cellphone lamang. Ayaw mo ba ng mahabang text codes? Ang maganda pa dito ay mayroon pa tayong menu-based retailing. Gamit ang mga bagong MyPhone models na may My Negosyo feature, maaari na tayo makapagbenta ng load products kahit di na tayo gumawa ng pagkahaba-habang text codes. Paano ka naman makakapag-replenish ng load wallet? Magde-deposit lamang tayo sa bank account ni Superload sa BDO, BPI, Metrobank, PNB, at kung ayaw mo naman maglakad, pwede natin gamitin ang Smart Money account ni Superload. At ito ay may tagal ng 15 minutes to 2 hours lang. Reloaded na kaagad ang iyong load wallet. Ayos, di ba? Tumako naman tayo sa second way, unlimited retailer sign-up. Gamit ang ating mga sub-dealer accounts, tayo ay pwede na makapag-register na unlimited retailer accounts at ito ay ating ginagawa sa simpleng pag-text lamang. Halimbawa, sa unang araw, ikaw ay nakapag-register ng 10 retailers. Ibig sabihin, ikaw ay magkakaroon ng 2,000 pesos. Ito pa ang maganda dito. Dahil sa unlimited retailer accounts ang ating pwedeng i-register, ibig sabihin, tayo ay mayroong account na nakakagawa ng unlimited 200 pesos. At yung 200 pesos na yan ay diretso na sa inyong bulsa. Hindi pa dyan nagtatapos yan dahil meron pa tayong third way. Ito ay ang overrides. Third way, overrides. Every sub-dealer can earn up to 5% ng lahat ng benta na makagawa ng kanyang mga retailers. Halimbawa, kung tayo ay may 20 retailers na nakakagastos ng 500 pesos load wallet kada araw, sila ay magkakaroon ng 10,000 pesos load wallet consumptions. At kapag ito ay ating minultiply sa 30, ang total load wallet na nagastos ng ating mga retailers ay 300,000. At kapag kinuha natin ang 3% nito, ikaw ay magkakaroon ng 9,000 pesos kada buwan. Sabihin natin na ako ay isang sub-dealer sa Las Piñas City at meron ako retailer na patuloy ang pagbenta ng load. Tuloy-tuloy din ang 5%. At kapag dumami ng dumami ang ating mga retailers users, dadami ng dadami ang ating 5% overrides. Basta tandaan mo friend, unlimited ang ating retailer accounts. Ibig sabihin, tayo ay kikitang muli sa madaming overrides mula sa ating mga retailers at users. First 3 ways pa lang yan, maganda na. At mas gaganda pa ito
dahil meron pa tayong 4th, 5th, at 6th way na binibigay sa atin ni Superload. 4th way, ang direct referral incentives. Bawat isang tao na inyong ma-invite na maging Superload sub-dealer, meron kang 500 pesos. Matapos, ang Superload sub-dealer na ito ay mas-spill over sa ilalim ng iyong A or B side. Halimbawa, ako ito. Matapos ay may na-invite ako na 5. Automatic, sila ay mas-spill over sa aking A side or B side. Matapos ay may kasama pa ito na referrals fee. Ang kagandahan dito, friend, unlimited ang iyong pwedeng ma-invite at ma-spill over. Mapa sa A side or B side mo. Para saan naman ito? 5th way, ang pairing bonus. Bawat pair na mabuo sa ilalim ng iyong A side or B side, meron kang 500 pesos. Ito pa ang maganda dito, friend. Kahit hindi ikaw ang nag-invite sa member na yon, basta nasa ilalim mo siya at sila ay nag-pair, meron kang 500 pesos. Ang malapit pa dito, di pa dyan nagtatapos ang ating kitaan dahil meron pa tayong 6th way. Ito ay ang uni-level bonus. 6th way, ang uni-level bonus. Kada sub-dealer na nasa downline mo na nagpa-maintenance load ng 500 pesos, meron kang 2 pesos. Maliit ba? Pero friend, isipin mo na lang kung madami kang downline sa nagpa-maintenance load ng 500 pesos, tiyak din ang ating monthly income. Feeling mo ba, di aarangkada ang iyong 4K? Buksan mo ang iyong isipan dahil gumawa kami ng feasibility study. Ang ating potential income mula sa 4th, 5th, at 6th way. Sa unang buwan, may dalawa kang na-invite. Bali 1,000 pesos na yon. Tapos nag-pair at pares silang nagpa-maintenance load. Ang total income, 1,504 pesos. Bawi na ba ang puhunan? Hindi pa. Dumating ang ikalawang buwan. Yung dalawa mong na-invite ay ibinahagi ang negosyo sa iba. At dahil nakita nila na malaki ang potensyal na kumita sa Superload, sila ay nag-entry, na spill over sa ilalim nila na nasa ilalim mo din. At dahil doon, sila ay nag-pair at siya at ikaw ay kikita muli ng 500 pesos dahil sa pairing bonus. Pero dahil sa dalawa ang nag-pair sa iyo, meron kang 1,000 pesos. Isipin mo, friend, kahit dalawa lang ng dalawa ang pumasok, mapa ikaw o hindi ikaw ang nag-invite, tiyak lalago ang iyong 4K. Tamad ka pa niyan, ha? What more kung masipag ka? Ito pa ang malapit dito, friend. Kapag trinabaho mo na maigi ang negosyo, okay na ba sa iyo ang 100,000 pesos per day? Sapat na ba sa iyo ang 700,000 pesos per week? E paano kung 3 million pesos per month ang iyong maximum income? Tiyak na tiyak, bawi ang pagod mo dito. Isipin mo, friend, malaki ang ating target market. Mapa ito ay nasa Pilipinas o kahit gawin pa natin global sa Superload, kayang-kaya ito. Pero ang tanong, may kumita na ba sa Superload? Madami na ang kumita dito, friend. In fact, noong December ay may promo sa Superload ng car incentive. At dahil sa ito ay naabot na isang Superload sub-dealer na si Ray Visitacion, siya ay naging tipalaan ng Kia Sorento 2011 model. Siya at madami pang Superload members ang kumita dito. Kaya friend, tanong ko sa'yo, saan mo gagastusin ang 4K mo? Bakit kaya di mo i-invest ang iyong 4K sa isang negosyo na tiyak ang kitaan? Simple lang ang gagawin mo. Mag-text ka lang. Ibabahagi mo lang ang negosyo sa iba, kikita ka na. Kagaya namin, kami ay nag-invest. At ngayon kami ay kumikita na. Kaya tanong ko sa iyo, friend, kailan ka magsisimula? Ito nga pala ulit ang Superload na nagsasabing walang imposible sa mundo. Basta ikaw ay naniniwala. Good morning, friend, at welcome sa Superload. I congratulate you, friend, because you are one step closer para maging isang milyonaryo ka na. Pero syempre, bago ka makarating doon, kailangan mo muna mag-undergo ng training. Dahil mahirap patakbuhin ang ating negosyo kung hindi mo alam
ang technicalities o kung paano syempre makapagbenta ng load, mag-register na retailers at kung ano-ano pa. Pero huwag kang mag-alala friend, kasi andito ako ngayon upang turuan ka ng ilang technicalities sa paggamit ng ating mga accounts both sa Load Central pati na rin sa Superload personal website account. So muli friend, wine-welcome nga pala kita sa technical concerns ng Superload. Bilang panimula, magbibigay muna ako ng kaunting reminders na aking pwedeng ibigay sa iyo sa paggamit ng system ni Load Central. Una, bawal po ang Jejutech sa paggamit ng system ni Load Central. Simple lang, pag BAL, dapat BAL. Ikalawa, siguraduhin na tama ang characters na ating gagamitin sa pag-text ng codes. Iwasan na magkapalit ang number 0 sa letter O. Ikatlo, bawal po ang shortcut messages. At syempre, ang ikaapat, ating palaging i-double check ang data bago natin to isend sa system. Gaya ng customer's mobile number. Kasi baka mamaya, number 5 ang dulo, napindot mo 6. E di automatic, sa ibang customer po mapupunta ang ating product. Additional reminders po. Ating tandaan na sa Load Central ay meron po tayong dalawang password. Ang isa ay para sa mga cellphones at ang isa naman ay para sa mga computers. Kapag cellphone na ating gamit, ang ating gagamitin ay ang FL o First Level Password. At kapag sa computers naman, ating gagamitin ang SL o Second Level Passwords. Both passwords po ay parang yung password lang natin sa ATM na kung saan meron dong 6-digit numbers. So, tandaan friend, at wag pong kakalimutan ang ating mga passwords. Basta simple lang. Kapag sa cellphones, FL. Kapag sa computers, SL. For more information para ating magamit ang system ni Load Central via cellphones, please check our dealer at retailer guide for reference. Sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang system live. So makinig dahil aking ituturo sa iyo ang paggamit ng system ni Load Central via computers na may internet connection. Friend, mag-start na tayo sa first part ng ating technical concerns guide. Ito yung pag-explore natin sa Load Central retailer accounts. So para malaman natin kung para tayo mapupunta doon, syempre, ang first step ay pipindutin natin ang ating Internet Explorer. Lalabas na ito, syempre ang ating homepage, ang sa akin, yahoo.com. So, syempre, magbabago tayo ng website. Subukan natin pumunta sa website ng Superload. Okay, Superload ph.com. Then, press enter. Yan, so pag pindot na enter, ako ngayon ay mapupunta sa ating website ng Superload. Yan, so mag-click natin dyan. Superload makes life easier. Ayan, so dyan nakalagay ang info ng about sa Superload tsaka kung ano pa mga bagay kagaya ng about, products, resources, frequently asked questions, support, then of course contacts. Well, so ngayon ang ating concern po dito is ating po nga alamin ang kung paano gamitin ang retailer accounts ng Load Central. So para mapunta tayo doon, pindutin po natin ang loading login. Yan, so pag pindot po ng loading login, automatic po tayo ay mapupunta sa Load Central login page. Hintayin lang po natin. Ayan na. So ayan, nakalagay po dyan. Load Central, username, password. Ayan, so dyan po, ilalagay po natin dito ang ating username. Take note po, kapag sa username po, lagi po natin gagamitin yung cellphone number ng ating ilalogin na account. Okay, so dito po ang aking cellphone number. Oh, by the way, additional po, hindi po 0 ang first number. Okay, imbes na 0 po yung first number, dapat po 63. Tapos, kung ano na po yung mga next numbers, yung 10 digit, yun na po yun. Okay, so sa akin, ito po yung aking retailer account. Ayan, so ngayon, matapos, lalagyan natin ang password. Ang tanong, ano ang password natin dito? Dahil computers na po ang ating gamit at retailer accounts din po ating gamit, ang password po natin ay ang ating second level password. So kapag first time po natin mag-login, ang ating password po ay 123456. Pero sa akin kasi binago ko na. So login ko na po siya.
Ayan, so 6 digits din po. Then click sign in. Pag pindot ng sign in, automatic mapupunta na po ako sa ating retailer website. Ayan, so nakalagay po dyan, welcome retailer. Then of course yung aking cellphone number. Then of course ang aking wallet balance. Ayan, 102. So dito po nakalagay ang mga information kagaya ng view all products. So napakaganda talaga ng ating retailer accounts kasi tingnan po natin, nandyan po napakadaming products. Okay, meron po dyan ABS-CBN, Afford the Call, AMP, Blast, Cherry. Ayan, lahat po yan. Hindi ko nababasahin kasi talagang napakadami po. Ayan, Globe, Level Up Games. Sige, hanapin mo lahat ng gusto mo dyan. PLDT, Red Mobile, Special Force, E-Games. Lahat po, meron kaming yan. So, at the same time, dito rin po nakalagay po yung mga discounts na ating pwede makuha per each product. So, ayan po. Ngayon, after po nyan, nakalagay din siya ng product codes. Ngayon, go back to main page. Ayan. So, ngayon, apos natin tignan ng ating view all products. Ngayon, check naman po natin ang change password. Dito po, ginagamit po natin ito para palitan po natin ang ating second level password. So, kung mapapansin natin kapag first time tayong mag-login, ang ating password po ay 123456, di ba po? So, para palitan natin, ito lang ating pipindutin. Then, of course, i-fill lang natin ang information na ito. Ayan. So, matapos niyan, pindutin lang ang change SL password. Then, of course, okay na. Ayan. So, ngayon, pumunta na po tayo sa pinakakatawan na ating presentation kung paano nga ba magbenta ng load. Ayan. So, nakalagay po dito, kulay dilaw. Ayan o. Caution. Refreshing or reloading the page might result in duplicate sale transaction. Ayan, so dapat po dito sa ating mismong pag-transact, dapat hindi po tayo mag-reload. Paano po yung reload or yung refresh? Yung kapag ni-right click po natin, tapos ayan yung reload, ayan, iiwasan po natin yan. Kasi po, automatic na isa-send po ulit yung data na ating previously sent data. Okay, so kapag nagkakaroon po ng delays, hintayin lang po natin. Kung medyo mabagal ang ating internet connection, hintayin lang po natin, makakarating naman po kay Load Central yan. So ngayon, mag-start po tayo magbenta ng load. Yan, so sabihin natin na meron akong customer. Tingnan natin ang mga products. Wow, ang dami. Yan, A, B, C, D, E. Ayan, lahat po nandyan. Ayan, mapakahit na Sige, sabihin natin meron akong customer na gusto niyang magkaroon ng Globe na 100 pesos. Ayan. So, dahil 100 pesos na meron ako dyan. Ayan. So, bibigyan ko siya ng Globe 100. Buyer's mobile number. Siyempre, napakasimple. Ayan. So, lalagay ko yung aking sub-dealer number. Ayan. Tapos, dito ang optional parameter. Ayan. So, dito po sa optional parameter, paano po yan? Yan po yung para sa mga transactions na sabihin natin na halimbawa, 15 to 150. Siyempre, mahirap naman po kung hulaan ni Load Central kung magkano dyan. So, para malaman niya yun, lalagyan natin dyan 15 to 150. Then, yung price. Kung yan ba ay 25, 30, 35. Ayan. So, ayan po. Ganyan lang po siya kasimple. Ngayon, on ko lang yung aking recorder para malaman natin yung bilis ng natin, system. Ayan, nandiyan na po siya. So, ayan. Kitang-kita na. Yan lang info, yung product, yung mobile number. Then, of course, click natin yung sell product. Check nyo po ito Ayan, pag pindot na sell product, yan, GMX sale transaction done. Ayun, at automatic natanggap ko na rin siya sa aking cellphone. Napakaganda po, at kung ating papansinin po dito, meron pa ako natira diba dapat 100 ang mababawasan dyan, pero bakit ganun? 90 lang ang nabawas. Automatic po, yung 10 piso natira, yun na po yung kita natin. Para maano natin yun, syempre gagamitin natin yung 12 pesos. Kaya talagang discounted po ang mga loads po natin. Kaya napakaganda talaga ng isang retailer account po talaga. Ayan, so dito po nakalagay din yung recent sale transactions. Then of course dito po yung kapag sa mga game cards, halimbawa nabura yung message, simple lang, lagay lang natin yung cellphone number ng ating customer para ma-resend po ulit yung previous message na nasend sa kanya. Then kasabay po dyan ang ating personal inventory system. Ayan po. So, hindi na natin kailangan magsulat. Lahat po nakalagay na dyan. Ayan. So, wala pong kahirap-hirap. Try natin. Ayan. So, ito yung kanina ko. Buyer's mobile number. Wallet received. Ayan. Face value. Kung magkano yung benta nyo talaga. Ang nabawas sa atin, 90 pesos. So, ang earnings natin, 10 piso. Imagine, sa isang pindot ko lang, tumita na ako ng 10 piso, diba? Kaya talaga napakaganda talaga ng kitaan po dito sa Load Central. Syempre, kapag ikaw ay isang retailer.
Pero hindi hamak na mas maganda kapag ikaw ay isang sub-dealer kasi automatic dun sa transaction na aking ginawa, kumita na rin yung aking sub-dealer dahil dun sa overrides. So ngayon, dumako naman tayo sa next part ng ating guide, yung paggamit ng sub-dealer accounts. So logout ko na po ito. Yun lang po ang ating dapat tandaan sa mga retailer accounts. Napakasimple lang ang pagbenta ng load, di ba? Yan po. Okay friend, ngayon matapos na ating i-login ang ating mga retailer accounts, ngayon naman subukan natin i-login ang ating mga sub-dealer accounts. Para ma-login natin ito, ang ating ilalagay sa username ay kagaya ng kanina. Ang ating cellphone number, pero dapat ito ay nagsisimula sa 63. Matapos, ang ating password. Take note friend, kapag sub-dealer accounts po ang ating nilalogin, ang ating gagamitin ay ang ating first level password or yung mga passwords po natin para sa mga cellphones. So ngayon na ilalagay ko na ang aking first level password. Then click sign in. Hintayin natin at ngayong nakalogin na ako, ito na po ang itsura ng ating sub-dealer accounts. Kung aking titignan, nakalagay po dito, welcome, sub-dealer. Then, of course, ang ating cellphone number. Kasabay dyan ang ating wallet balance at ang ating gross retailing overrides. Dito po sa GRO, dyan po automatic na pupunta lahat po ng overrides na nanggagaling sa ating mga retailers. Kaya kung ating papansinin, meron ako ditong 1 centavo kasi automatic po na dumadagdag ng overrides from our retailers to our wallet balance. So ngayon, i-check po natin isa-isa. Meron po tayo dito na register a retailer. Nakalagay dito, fill in information. Lalagay lang natin ang last name, first name, middle initial. Then of course, yung ating address or yung address natin retailer. Dito kahit na yung city na lang ating ilagay, kahit di na po buo. But of course, for identification purposes, mas maganda na ilagay ang buo. Itong business name, kahit di na po ilagay yan. Then of course, ito rin po kahit na hindi na po ilagay yan. Pero ito napakahalaga. Email address. Kapag wala pong email address, ang ilalagay lang po natin ay xyz@yahoo.com. Dali lamang. Ayan. So, matapos niyan, ang mobile number ng ating magiging retailer. So, siguraduhin na tama ang kanyang cellphone number ha. Baka mamaya magkamali. Sabihin natin, ayan. Matapos, ang web IP address. Paano naman ito? Simple lamang ang ating gagawin dyan. Dapat, friend, asterisk po yan. Kasi kung hindi po natin binago yan, hindi po niya malalogin ang kanyang retailer accounts online. Then kasabay po nito, ang kanyang second level password. At dahil since first time po niyang gamitin ang Load Central, mas maganda po ang kanyang password niya ay gawin nating 1, 2, 3, 4, 5, tapos 6. Then matapos yan, pinuting na lamang ang register new retailer. Then, okay na po yun. Matapos naman, tignan natin ang view all retailers. Pang pinindot natin ito, automatic lalabas po lahat ng ating mga retailers. So sabihin natin na gusto kong magpasa ng load wallet. Okay? Ito lang po kadali yan. Kapag magpapasa tayo ng load wallet, ilalagay lang po natin dito yung amount. Sabihin natin itong 100 ko ay gusto ko nang i-transfer sa kanya. Then, ilalagay na natin ang ating second level password for transactions na po. 1. Yan. Then, click reload. Ayan. So, kung ating mapapansin, you have successfully reloaded yung retailer na ito ng 100 pesos. May kasamang trace number. At tingnan natin ating wallet balance. Wala na siyang laman kasi pinasa ko na ho sa kanya. Yan. Diba napakadali lang? Isang pindot lang. Preloaded na agad. Ngayon, check natin to. Get detailed info. Ayan. Dito naman po ay nakalagay ang lahat ng information ng ating retailer. Ayan po.
Now, go back to main page. Hindi hamak na napakaganda nitong View All Retailers dahil ito ay ating ginagamit kapag tayo ay magpapa-reload or i-reload natin ang mga load wallets ng ating mga retailers. Kasi dito, nakalagay na kaagad lahat ng mga pangalan nila, pati ang kanilang username or ang kanilang cellphone number. Kaya hindi ka na po mahihirapan maghanap. And so, go back to main page po ulit tayo. Then, of course, meron tayo ulit kagaya ng mga retailers. Meron din tayong View All Products. Nakalagay po dito ang mga bagong products from A to Z. Napakadami po. Ayan. Siyempre, di ko na basahin isa-isa yan. Go back to main page. Ay, teka lang, back na lang po. Ayan. Then, ang pinakauli, unchanged password and or second level password. Then, of course, dyan nakalagay, kung ating gustong baguhin ang ating password, fill upan lang natin yan. Itong nasa ibabaw, sa first level po yan. Then, of course, yung nasa ilalim, kagaya ng sa mga retailers, pang second level po. Napakadali lang. Ayan, tapos dito ang sales transaction report, reload load wallet, pero mas maganda po talaga dito sa View All Retailers kesa po dito. Kasi iniisa-isa mo pa eh, mahirap. Dito na lang. Then of course, ang ating personal inventory system or yung mismong transaction list, nakalagay na po siya doon sa ating account mismo. Yung GRO report ng ating mga retailers, tapos nakalagay dyan yung benta ng ating mga retailers, tapos sa ating wallet transfer report, nakalagay po lahat yan dyan. Kaya kung ating mapapansin, napakadali lang palang gamitin ng ating mga sub-dealer accounts, di ba? Wala po siyang kahirap-hirap. Ang pag-register na retailer, isang pindot lang, then fill upan mo lang siya. Napakadali. Tapos, ngayong retailer na siya, papasahan mo lang siya ng load wallet. Click mo lang ito, lalagyan mo lang dito kagaya ng ginawa ko kanina. Kaya walang kahirap-hirap gawin ang negosyo natin, friend. Kaya ikaw, pwede ka na po magsimula kaagad na ating negosyo once na alam mo na ang gamitin ng ating system. So akin, ilalag out na po ito. At yan po ang ating guide po pagdating sa mga sub-dealer accounts. Okay, so dumako naman tayo sa next part na ating presentation. Ito naman yung pagtingin sa ating Superload personal website account. So para makita natin yon, unang step, visit natin ang ating Superload website. Then of course, ang pangalawa, pindutin natin ang Technobiz login. Loading login, ito yung sa Load Central, di ba? Ngayon naman, Technobiz login naman tayo. So pag pindot niyan, Technobiz login, ayan, so makikita natin dito ang lagayan ng username tsaka ng ating password. Yung username, yan po yung ating nilagay na username nung tayo po ay nag-register. At yung password naman, syempre, yan yung ating personal password. Okay, so on my case, lalagay ko na yung aking username. So, take note po, dito, pwede rin natin gamitin yung ating member number sa paglagay ng ating username. Okay, so it's either your personal username or yung iyong number sa Superload. Tapos, ang password, syempre, yung aking sariling password, lalagay ko na siya. Ayan, so then click sign in. Ayan, so pag pindot dyan, sign in or register. So automatic papasok na ako dyan sa aking account. So ito na yung aking account. Ayan, so dito makikita natin yung mga bagay-bagay kagaya na registration. Dito sa registration, yan, ito yung ating fill upan kapag meron tayong bagong member. Ayan, so nakalagay po dyan yung kanyang card number or yung kanyang Superload number. Then, of course, yung security code, ito yung PIN. Binibigay po yan doon sa card. Nakalagay po yan. Tapos, yung kanyang first name, last name, yung email. Tapos, dito, yung kanyang cellphone number. Okay? Ito, email address, cellphone number. Tapos, ito naman yung sponsor or ID. Very simple. Ito po yung direct referral. Ano po yung number ng nag-refer po doon sa magiging member na ito. So, kaya nakalagay yun sa akin kasi pinik ko yung register mismo doon sa aking account. Then, of course, kasama dyan yung binary, aling placement. Paano ko ba malalaman ito? Okay, so, halimbawa, para malaman natin yan, click natin yung Genealogy tree. So, pag pindot ng Genealogy tree, ayan. So, sabihin natin na gusto ko siyang ilagay dito sa 10. So, para malaman ko yun, check ko. Ito. Ayan. So, kapag tingin ko dyan, ayan. So, automatic, kukunin mo yung number niya, 8880-3844. Lalagay mo yun dito. Tapos, saang side? Sa right, diba? Ayan, ganoon lang siya kadali.
tapos yung kanyang magiging username, tapos yung kanyang magiging password. Pero dito, mas maganda na 1, 2, 3, 4, 5, 6 na lang po yung password. Tapos, hayaan na lang natin na yung ating bagong member ang magpalit ng kanyang password. So, ang tanong, ayan. So, kapag tapos niyan, click verify, then okay na siya. So, ang tanong, paara naman niya papalitan yung kanyang password? So, syempre, simple lang, account information. Ayan. So, ganoon lang kasimple, hintayin. Then, of course, paglabas, ayan, nakalagay na dyan yung ating current password, new password, re-enter password, then click change password. Napakadali lang po. Okay? Tapos ito po yung Genealogy tree. Ito yung kanina kong pinindot. Ayan. So, ayan po. Ayan yung aking Genealogy tree. Ayan. So, ganun siya kasimple para makita mo na yung ating Genealogy tree. Then, of course, dito ang ating unilevel Genealogy. Nandyan po yung ating mga unilevel bonuses. So, on my case, hindi ako nagpa-maintenance load pa eh. So, wala pa akong 2 pesos dito. Then, of course, dito nakalagay yung ating mga pangalan ng mga members na nagpa